Did you wear that on purpose? Bulong niya sa punong tenga ko. Ramdam ko pa ang bahagyang pagdikit ng labi niya roon. Napapikit ako nang maramdaman na mainit niyang palad na sinakop ang aking bewang. Pagkatapos ay pinasok pa ang palad niya sa tiyan ko. Humaplos at kulang na lang ay dalhin sa... Oh my gosh. Nahigit ko rin ang hininga nang maramdaman ng daliri niya na nasa garter ng short ko. At tila nilaro iyon. Kunwaring ibinaba ngunit hindi naman. Huminga ako ng malalim at kahit tinutupok na ng init ay humarap ako sa kanya. Gahibla lamang ang layo ng mga labi niya sa akin. At namumungay pa ang tinging ibinibigay niya. Ni hindi ko na malayang naisandal na ako nito sa pinto ng refrigerator. Hindi. Mariin kong sagot. Bakit naman? Don't I have the freedom to wear what I want? I arched my brow and crossed my arms in front of my chest, oblivious to his closed hand crawling across my back. Really? Iyon ang tanong nito at mas nalapit na ang mukha sa akin. Kulang na lang ay isiksik niya na ang ulo sa leeg ko at amuyin yun. Oo naman, sa tingin mo naman magsusuot ako ng ganito para akitin ka, hindi ba? Effective naman. Putol niya. I looked at him sharply. Pwede ba? I am not a walking fantasy. May diing bigkas ko. I saw him smirking and his Adam's apple moving as if he was hungry and ready to eat me anyway. You are, after all, portraying yourself as one. He muttered, having difficulty speaking loudly. Naistatwa ko ng tuluyang sumubsob ang mukha niya sa leeg ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko at nahihirapan akong huminga. My living, breathing wildest fantasy of all time. Bulong niya na nagbigay ng kilabot sa katawan ko. Anong ginagawa mo? Naalarma ako matapos maramdaman ang pagdampi ng malambot niyang labi sa balikat ko. Pinuno niya yun ng halik, pataas sa leeg ko. Napapikit ako at napatingala matapos maramdaman muli ang palad niya sa bewang ko. Pagmulat ko'y sinalubong niya ng maalab na tingin ng mga mata ko. Not scared? He asked. Umawang ang labi ko at gusto sana siyang pigilan. Ngunit nauna pang dumampi ang labi niya bago lumabas ang mga salita sa bibig ko. Sir Kian, yung files na sent ko na. Ay, sorry. Pareho kami natigilan at kusang naghiwalay. Nahahapo pa ang paghinga ng lingunin ng boses. Nakatayo sa may pintuan si Mila at natatakip ng kamay niya ang mga mata. Painosente. Nakagat ko ang labi at itinulak ng bahagya si Kian. Inalis na nitong kamay sa short coat na gawa pa yung ayusin maging ang sando ko. Hindi ko sinasadya. Hinging pa umanhin ni Mila bago inalis ang takip na kamay sa mata. Kita ko ang pagdidilim ng mga mata ni Kian at ang pagkabitin ngunit tumangurin ito kalaunan at binitiwan ang bewang ko. I'll check the files. Paalam niya bago bumalik sa sala. Napahagod ako sa aking buhok at napahawak pa sa puson ko. Hindi ko alam kung bakit naiirita ako na walang kumawala mula roon. Pagbaling ko kay Mila'y umirap ito. Tumalikod at sumunod din sa sala. I shook my head. Sinadya niya. Inayos ko ang buhok at damit ko. Imbis na sa sala ay dumiretso ako sa hagdan. Binagalan ko pa ang paghakbang ko. Mila, pwede ka nang umuwi. Sa Lunes mo na lang ipakita sa akin ang natapos mo. Okay, pero pwedeng pahatid? Maulan na kasi sa labas. Malambing pa ang boses nito na ikinairap ko. Tatawagan ko na lang si Mang Isko. Dumiretso na ako sa kwarto at doon humilata ng higa. Namimilipit sa init na hindi natapos. Hindi ko alam kung hinatid niya ba o hindi pero narinig ko pang ugong ng sasakyan niya. Pinilit kong pumikit at matulog. Kaya lang hindi ako makatulog. Bumalikwas ako ng bangon. Lumapit sa dresser at humarap sa salamin. Bumagsak ang balikat ko matapos matantong mas makurba si Mila. Okay lang yan, Freya. Ikaw naman ang gustong ligawan. At ikaw lang ang pinagpapantasyahan. Natigil ako sa naisip. Kunot ang noo ko. I don't want to consider his courting. But why do I feel like letting him do so? Maging ang makasalo siya sa kama ay pumapasok din sa isipan ko. Gaga ka. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sasakyan niya pabalik. Ang bilis naman. Napatikom ako ng bibig at nag-isip ng gagawin. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago bumaba at naghakot ng kung ano-anong pagkain sa kwarto. Nandoon lang siya sa sala at nagtitipa sa laptop niya. Pang-ilang balik ko na sa kusina pero hindi niya ako nililingon. Kaya naman sumimangot na ako. Hawak ang malaking junk food ay lumabas na ako sa kusina at dumiretso ng upo sa sala. Sinulyapan niya ako pero saglit lang. Hinatid mo si Mila? Masungit kong tanong. Hindi, si Mang Isko ang naghatid sa kanya.
Umalis ka rin, narinig ko ang sasakyan mo. Tumigil siya sa pagtitipa at tinitigan ako. Tiningnan ko lang ang area at pinauwi ang mga trabahante. Maulan at baka mapano sila. Natahimik ako. Iniisip kong paniniwalaan siya. Hindi naman niya kailangan magsinungaling. Why? Did you really think na iahatid ko siya kahit na katatapos lang kitang halikan? At halos madala sa langit. I am a one-woman man, Freya. Hindi ko siya pinansin at umiwas ng tingin. Naiinis din ako na tila nakabawi na ito mula sa ginawa niyang init kanina. It's jealousy eating you up. Asar niya. Hindi ako kumibot, tumayo na lamang. Ayoko rin kasi ng ganitong pakiramdam. Ayoko ng hinala. Are you with this game again? Alam mo namang nanggigigil ako kapag ganito ang akto ko. Eh di manggigil ka, bahala ka dyan. Hirap ko bago umakyat sa hagdan. Sige lang, I'm loving that attitude, darling. Parang gusto kong tadyakan. It's Monday morning again, and it's raining. Tumanaw ako mula sa bintana sa kusina. Napanguso at nag-isip ng masarap na lutuin. Dapat yata magluto rin ako kagaya kay Mila. I can't pass Mila's cooking, pero kaya ko naman din magluto kahit paano. Napapikit ako at nakurot ang sarili. You don't have to compete. Bulong ko sa hangin. Ngunit kusa rin akong kumuha ng sayote, repolyo, pechay, sili at luya. In this cold weather, tinola is the best. Kumakain naman siguro ng tinola si Kian. Binabad ko ang manok para mawala ang yelo nito. Sinunod kong binalatan ng sayote at hiniwa. Napabuntong hininga ako sa lalong paglakas ng ulan. Ngayong wala na akong trabaho, pagmumukmuk na lang yata rito sa bahay ang magandang gawin. Imposible namang i-hard din ako ni Kian na magtrabaho sa opisina niya. Naipilig ko ang ulo at binitiwan ng kutsilyo. Seryoso pa akong kumuha ng tasa. A chocolate drink will satisfy the heat and probably be able to comport this tension inside me. Ang dali lang namang umuwi. Bakit ba hindi na lang ako umuwi? Hinalo ko ang tsokolate at inamoy. Napatitig pa ako sa kulay niyon. Nangiti matapos mapagtantong kakulay ng buhok ni Kian. Bagay sa kanya ang tsokolating buhok kahit pa berde ang mga mata niya. Tila natural lamang yun sa kanya. Hinigup ko at pinagpatuloy ang ginagawa. I cut and sliced all the ingredients down to the ginger, onion and garlic. Maging ang manok ay hinati-hati ko na rin. Sinalang ko ang isang may kalaliman na kaserola, naglagay ng mantika at ginasaroon ng bawang, sibuyas at luya. Sumilip ulit ako sa labas ng bintana. Madilim pa rin at hindi kita kung anong oras na. This will be quick. Baka magising na si Kian. Kailangan tapos na akong magluto bago pa man siya magising. Nilagay ko ang manok at tinayaan munang manuot doon ang lasa ng gisa. Nilagyan ko pa ng kaunting patis. Mabilis kong hinugasan ng mga gulay. Pagkalagay ng tubig pansabaw ay hinayaan ko yung kumulo ng kumulo. Nilagay ko ang gulay at iilang pampalasa. Ilang minuto lang ay pinatay ko na ang apoy para hindi masyadong lumambot ang gulay. Umakyat ako sa itaas at naligo. Nagsuot din ng full-over gray hoodies dress. Nagsuklay lang at nagpulbo. Ilang beses ko pang sinipat ang itsura sa salamin kung maganda ba ako tingnan. Ngunit natigilan din. Bakit ba ako nagpapaganda? Nagsuklay na lamang ako ng buhok bago kinatok si Kian sa kanyang kwarto. Ngunit hindi sumasagot. Pagpihit ko ng doorknob ay bukas yun. Sumilip ako sa loob. Walang tao. Malinis at maayos ang kama. Tuluyan na akong pumasok at tiningnan kung nasa banyo ito kaso ay wala rin. Kunot noo akong bumaba at hinanap siya sa sala ngunit wala rin. Ang aga naman niyang wala. Si Kian po, Nailina. Bungad na tanong ko kay Nailina matapos ko itong nadatnan sa kusina. Naku, ayon, nagmamadaling pumunta ng opisina. Naglakad lang at ayaw gamitin ang sasakyan niya, maputik. Pinunas pa nito ang lababo. Sayang lang pala ang effort. Tumakbo na pala kay Mila. Nailing ako at marahang tumango. Ganun po ba? Sige po, pupuntahan ko na lang sa opisina. Lumapit ako sa mga cabinet at naghanap ng food container. Yung medyo malaki para maraming sabaw. Ikaw ang bahala. Magbota ka na lang at magdala ng payong. Sige po, kuha rin po kayo ng tinola, Nay. Tumango ito at naglagay ng sabaw sa mangkok. Gusto to ni Kate. Mukhang matakaw po si Kate, mahilig sa pagkain. Natatawang sabi ko na ikinatawan ni Nailina. Sinabi mo pa, ewan ko ba ron sa batang yun? Hindi mabusog-busog. Sinara nitong kasirola. Sige Freya, salamat dito. Hinagod nitong likod ko at dumiretso sa pinto sa likod.
Pag alis ni Nailina ay agad kong nilagyan ng food container. Muntik pa akong mapaso sa sabaw. Nilagay ko rin yun sa supot upang madaling bitbitin. Naghanap ako ng pahayong kaso wala yata. Pinagmasdan ko ang labas at hinintay na tumila ang ulan. Hindi naman siguro ako mababasa. May hoodie naman ang suot ko. Nang hindi na malakas at bahagya na lamang ay binitbit ko na ang supot. Nagsuot pa ako ng bota at sinuot na lamang din ang hoodie ng dress ko. Umaambon pa kasi ng kaunti. Mabuti na lang at hindi ako nagpants. Masyado kasing maputik ang daan. Imbes tuloy na mabilis ang pagpunta roon ay lalo akong natagalan. Humihingal pa ako nang makarating sa area pero wala namang trabahante. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa matanaw ko na ang opisina. Napabuntong hininga at napangiti kahit napagod. 2 araw na kaming hindi nagkikitaan. Masyado siyang abala sa trabaho. Pagkakita sa pares ng itim na bota ay napaayos ako sa hoodie dress ko. Binaba ko ang hoodie at itinapat ang kamay ko sa pinto. I knocked 3 times pero walang sumasagot. Busy ba? O natutulog na? Sinubukan kong buksan ang pinto at natuwa nang bumukas iyon. Lumawak pa ang ngiti ko at inihanda ang pagbati ko. Ngunit naglaho rin ang ngiti ko matapos mabungaran si Mila. Bakit? Bungad na tanong ni Mila. Napakurapakot na dismaya na si Mila ang nadatnan ko. Pilit ko pang sinilip ang loob kung nandoon si Kian. Ngunit wala ito at tanging si Mila lang ang nandito. Nag-ayos siya ng pagkain sa mesa sa gitna ng sofa set. Nilapag niya ang 2 plato bago ako hinarap. Si Kian ba? May pinuntahan lang saglit. Bumaba ang tingin niya sa supot na dala ko. Malinaw iyon kaya alam kong nakita niyang may bitbit akong tinola na ikinataas ng kilay niya. Naghanda ako ng sinigang para sa amin ni Kian. Baka gusto mong makisalo. Bali walang anyaya niya na binuksan ng food container na nasa mesa. Humalimuyak mula roon ang bango ng luto niyang sinigang. Walang panama sa tinola ko. Gustong mamula ng mga pisngi ko sa hiya. Naitago ko sa likod kong supot at pilit nang umiti. Hindi na, uuwi na lang ako. Ayaw mo bang hintayin siya? Umayo siya ng tayo at lumapit sa pinto. Natakpan ng katawan niya ang loob ng opisina. Hindi na. Okay. Napanganga ako matapos niyang isarado ang pinto. Umirap ako at kumuyom ang kamay. Tumalikod ako roon at naglakad na lamang pabalik. Pero imbis na sa bahay niya ay dumiretso ako kila Nikki. Ate Preya, wala kang pasabi. Bakit? Si Nikki na naka-long sleeve at pulang lipstick. Sumilip pa si Lola kaya naman kinawayan ko siya. Ang dami kasi ng niluto kong tinola. Inangat ko ang supot na ikinatango niya. Ay sige, gusto ko yan ate. Pasok ka na. Madali akong pumasok lalo na at lumakas ulit ang patak ng ulan. Wala ang parents mo? Dumiretso ako kay Lola at nagmano. Wala ate, kami lang ni Lola. Inabot ko sa kanya ang supot na agad niyang kinuha. Mabuti na lang at nadalaw ka iha. Nakangiti pa si Lola at pinisilang kamay ko. I laughed. Siyempre po, papasyal po ulit ako dito kapag may oras na. Mabuti nga yun at hindi puro mukha ni Nikki ang nakikita ko. Humiling ang matanda at tila dismayado na ikinatawa ko. Lola, mana ako sa'yo, itsura mo rin to. Nakangusong maktol nito. Mana ka sa lolo mo. Bigyan mo nga ako ng tinola ni Preya. Inabot dito ni Nikki ang isang mangkok at nilagyan ng kutsara. Natahimik ako at kinabahan. Baka hindi nila magustuhan. Naku, kaya nga ba tumataba si Sir Kian eh. Masarap ka rin magluto, Ate Preya. Parang si Ate Mila. Ngumiti ako ngunit napunta sa ngiwi dahil sa sinabi niya. Idagdag pa na tumataba si Kian dahil sa luto ni Mila. Buko pandan pa lang naman yata ang nagawa ko para kay Kian. Samantalang si Mila araw-araw itong may bitbit at bigay. Malay ko ba kung ilang beses nagdala ng pagkain iyon sa opisina nila. Kailan pala yung intrams nyo? Humigop ako sa kaping ginawa niya para sa akin. Nanatili kami sa balkonahe kasama si Lola. Nag-uusap ng kung ano-ano habang minamasdan ang pagbagsak ng ulan. Wala pang date ate, baka next month. Halos mabulunan siya sa kinakain niyang tinapay na nilagyan niya ng itlog at ketchup. Sure ka na si Mila ang model mo? Kunwaring bali walang tanong ko. Sure na sure, ang sexy kaya ni Ate Mila ate. Kung wala ka lang sa bahay ni Sir Kian, iisipin kong sila ni Ate Mila. Bakit? Kunot noong tanong ko, na kuryosa sa sinabi niya. No offense ate, base kasi sa narinig ko dati sa chismis gusto ni Sir Kian si Ate Mila. Hinihintay niya pa ngang makagraduate yan para maligawan. Pinaayos pa yung tabi ng opisina niya para kay Ate Mila, ewan ko ba? At pagbalik niya mula sa syudad kasama ka na.
Parang sinuntok ang puso ko sa sinabi niya at kusang nalukot ang muka. Kaya pala wala siyang palag kay Mila. Chismis lang yan, baka hindi totoo. Hindi ko alam kung sa kanya ko ba sinasabi o sa sarili ko. Hindi totoo yun. Oops, sorry, chismis nga lang siguro. Bawi niya sa sinasabi matapos makitang wala na ako sa mood. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin. Kinakain na ng selos ang utak ko. Isipin pa na nasa opisina silang dalawa ni Mila habang malamig ang panahon. Preya, napabaling ang atensyon ko sa unahan matapos marinig ang boses niya. Sabay pa kaming napatayo ni Nikki. Sir Kian, sinusundo na ba ninyo si Ate Preya? Tarantang tanong ni Nikki. Inayos ko ang buhok ko at ang hoodie ko. Sige Nikki, uuna na kami. Pinigilan nito ang siko ko at nangungusap akong tiningnan. Bakit? Sorry ate, dun sa kanina, sa chismis. Alanganing sabi niya. Ngumiti ako kahit pilit. Ayos lang. Sige, salamat din. Bye Lola, sa uulitin. Kumaway ako kay Lola at maging kay Nikki na rin. Kaya lang ay nangatog ang mga binti ko matapos masalubong ang seryosong mga titig ni Kian. Nilahad pa nito ang kamay niya na hindi ko alam kung tatanggapin ko ba o hindi.